Hello guys, good morning. Another day, another vlog. So, we are going now to another destination sa isa sa mga malalaking palace dito sa Seoul, South Korea. So, from our hotel, sasakay ulit tayo na metro. So, sasakay tayo na sa Myeongdong Station. So, from the Myeongdong Station, tatandaan nyo, sumakay kayo ng Line 4. Then, bababa tayo ng Chungmuro Station. Ayan. So, dito tayo sa kanan, sa Myeongdong. Papunta tayo ng Chungmuro. So, dito tayo sa kanan. Yun na nga, mali yung direction na tinignan ng kapatid ko. So, tama yung sa akin. Bababa, from here, Line 4 sa Myeongdong Station. Bababa tayo ng Chungmuro, tapos lilipat tayo ng Line 3, and then bababa tayo ng Angguk Station. So from Myeongdong to Chungmuro, 1 stop lang. Tapos from Chungmuro to Angguk Station, 3 stop lang. Then bababa tayo doon, exit tayo sa station, and then doon malapit na doon yung palace na pupuntahan natin. Ayun, nakababa na tayo sa tren. So sabi ko sa inyo kanina, 1 stop lang tayo. Then nilipat tayo from Line 4 going to Line 3. Then another 3 stop naman yun. Papunta tayo doon sa palace na pupuntahan natin. Alam niyo ba, ang original plan talaga dito is dapat alas 9, nandito na kami sa palasyo. Kaya kasi sarap patulog. Pagod gabi, so magdamag tulog. Kaya past 8 na kami umalis so late na kami na nakalis ng accommodation namin. Hello guys! Andito na tayo sa Shanggyeokgung Palace. Ayan. Yan yung main entrance dito sa palace na to. Free na ang entrance dito sa palace. Like, kasi ang entrance fee dito is 3,000 Korean won per head. Tapos kapag 18-year-old pababa, free admission. Tapos kapag senior ka na 65 years old pataas, free din ang admission. So, kailangan mo lang mag-present ng valid ID, which is yung passport mo. So, dapat dala-dala mo yung passport mo dito. Papansin nyo yung mga palasyo dito, may gung sa huling salita ng palace, like Shanggyeokgung Palace. Ang gung ibig sabihin nun is palace. So, itong Shanggyeokgung Palace ay Seoul's only royal palace nawala tuloy ako. The only royal palace dito sa Seoul na ginawaran ng UNESCO World Heritage. Tapos itinayo itong palace na to noong 1405 as a secondary royal villa dito sa Seoul. And then dito rin nakatira yung ginawa itong principal resident ng Joseon Dynasty King for about 270 years. Alam nyo, na familiar tong palasyon to sa mga Korean drama na napapanood ko sa YouTube, saka sa Netflix. Tingnan nyo naman, ito yung palasyo, andito yung trono ng hari. Tapos itong field na to, and then andun yung gate. Na-imagine nyo ba? Dun daraan yung hari, tapos andito yung mga alipores niya na nakanil. Tapos andun yung trono ng hari. Puntahan natin. Yan yung trono. Ganda. Yan pa ata yung original na trono ng hari. 안녕하세요. Kaya pupunta na kami sa... Saan palasyo tayo? Saan pangalan palasyo? Teka, tignan namin Gyeongbokgung Palace. At andito yung mga maharlika. Ayun no, si Little Princess at ang Queen Dowager. Hindi ba nakita niyo ni Enzo? Underneath the sky.
for me. New faces, new places, new stories to see. I'll follow the music wherever it goes, with my guitar on my back and my heart on the road. I'm not gonna be no. Hello guys! Photoshoot with the family. So, dito kami ngayon sa pinakamalaking Royal Palace dito sa Seoul. Ito yung pinakasikat at pinakamalaking palace dito. Strangers and see them again with a guitar in my hands and a song in my soul. Got familiar over the sea. Let the adventure roll. One word, one song. Hello guys! Yan ang Gyeongbokgung Palace at ito yung pinakamalaki at pinakasikat na palasyo dito sa Seoul. So, maraming mga turistang pumupunta dito, tsaka may kung sa UK may change of guard. Teka, naguguluhan ako sa corona ko. Ayun nga. So, sorry ngayon lang ako nakapag-vlog kasi ang dami naming picture taking kanina. Ang dami naming photoshoot. Alam niyo naman, sa sobrang mahal itong costume namin, kailangan may return of investment. So, mamaya, check ko kung gaano kaganda yung mga photoshoot namin. Pero ang ganda, sobrang ganda talaga. Sa mga curious kung anong oras ang change of guard dito sa palasyong to, ang first change of guard is 9 in the morning and ang the second one ay alas 2 ng hapon. Free naman siya. Tapos ganun din sa palasyong to, kung gusto nyong makalibre sa entrance fee po, pagpasok dito, kailangan yung naka-hanbok. Hanbok. Ayun na yun, basta yun, na costume na ganito. Pero kung naka-civilian lang kayo, magbabayad kayo ng entrance fee. Ayun lang. Kaya tara na, punta na kayo dito. Last glimpse. Where is your next destination? 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. Ang inang Reyna pagod na oh. Alalaya mo ang inang Reyna pagod na. Ganyan, ibakay. Ang hari nagsi-cellphone. Busy. For Tano Valley, kung marirecommend ko sa inyo, pag pupunta kayo dito, gusto nyo mag-rent sa mga mga damit. Dito kayo pumunta sa Daehan Hanbok. Naka super accommodating dito mga staff dito. Lalong-lalo na kung mga Pinoy kayo dahil puro mga Pinoy nandito. Dito siya, ito, pakita ko sa inyo. Yan, Daehan Hanbok. Makikita nyo rin ito sa Instagram, meron din silang Instagram. And then, nakakatuwa dito kasi yung nasa harapan, nasa front desk is Pinoy. Tapos yung nag-assist sa amin, Pinoy din. Tapos nung nag-return na kami ng mga handbook namin, Pinoy din. So, accommodate kami. Saka follow nyo sila sa Instagram nila. Daehan Handbook. Makikita nyo yung mga iba't ibang mga ino-offer nilang handbook. All-time favorite ni Mama na pagkain. Yung chicken teriyaki grilled skewers. Sarap? 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 Julie, sarap? 오늘 봐요. Guys, sumiwalay muna ako sa kanila dahil gusto nila pumunta ng Daiso. Balita ko kasi, ang balita namin is marami daw murang paninda doon. Pero ayokong pumunta doon dahil mapapabili na ako ng mga kung ano-ano. Dito na tayo sa night market.
Dahil maraming pagkain. Tingnan nyo, sobrang daming mga tao. As in, akala mo na sa Divisoria tayo. Try pa tayo ng ibang mga pagkain. Nothing to fear. I don't wanna wait. I don't wanna hide. I'm gonna live this moment with my heart alive. Every beat, every step, every road I choose. This is my story, and I got nothing to lose. I'm not the middle to see. Sobrang daming pagkain. Hindi ko tuloy alam pa kung anong bibiling ko. Sobrang daming siksikan ng mga tao. Marami ka mapagpipilian. Kaya lang, kapag, kunyari, bumili ako nito, mainom, shake. Wala naman akong makitang basurahan. Pahirapan naman maghanap ng basurahan dito. Sometimes the road gets rough, but I won't stop. I'll keep climbing higher right to the top. With every new day, I find my way, making memories that will never fade. Let the rhythm take me away. Hindi na ako nakapag-video kanina. Kasi sobrang daming tao. Sinsiksikan lahat. Akala mo na sa Divisoria. Kaya, nahiya naman ako mag-vlog na ganun nakikipagsiksikan ka na sa kalsada, mag-vlog ka pa, diba? So ngayon, naisip ko kanina na pumunta na lang kina mama. Pero, kailangan ko umuwi. Call of nature. Buti na lang malapit dito yung hotel na tinutuluyan namin. Punta muna ako doon at baka bumalik ulit ako dito para maghanap ng mga makakain kasi nagugutom pa rin ako. See ya! Hello guys! Magandang umaga! Another day, another new vlog. So, nag-check out na kami doon sa hotel na tinutuluyan namin. Ang checkout kasi namin doon is 11 a.m. Self-checkout lang naman yun. No need nang pumunta ng reception. And then, 11 a.m. yung namin, ang aming checkout. Nag-McDonald's na kami para mag-lunch before heading to another destination. Wala na kaming maisip na pupuntahan kasi yung pinakamalapit na kainan lang namin is yung McDonald's. Tapos yung mga ibang maliliit na mga restaurant doon is punuan. So, di na kami makapasok doon and dami namin mga bagahe. So, nag-McDonald's na lang kami. And then, ang sunod namin pupuntahan is Oibyojing. Oh my God, ang hirap kasi. Oijongbuk. Oijongbuk. Teka, hindi ko talaga Oijongbuk. Sa northern side ng South Korea. Pero part pa rin naman siya ng ng Metropolitan Seoul. Although nasa suburb na siya. Ang check-in namin doon is alas 7 pa ng gabi. So we have enough time. Tinig niyo yun? Ibig sabihin, may paparating ng tren. Sige, mamaya na lang tayo magchikahan. Bye-bye. Ayun na nga. So, dito kami ngayon sa Myeongdong Station, Line 4. Then, papunta kami ng Chungmuro Station. Tama ba? Oo, papunta kami ng Chungmuro Station. Then, from Chungmuro Station, dilipat kami ng Line 1. Then, Line 1, and then, paano ba? Bababa kami ng Oijongbuk Station. Total of 1 hour ride from here, from Myeongdong. Ganun pa rin naman kasi part pa rin naman ng Metropolitan Seoul yung Oijongbuk. So, ang magagamit pa rin namin yung T-Money. Anyways, may enough time pa naman kami. Siguro, anong oras na ba? 12:45 na. After an hour, so 1:45, nandun na kami sa Oijongbuk. May enough time pa para mag-Glafacha. So, see you later! Nung kaninang pagdating namin, sabi ko, naku, saan kaya meron pwedeng makainan dito para wala naman ako makita. Pero nung paglabas namin ngayong gabi, dami pala, napapalibutan pala kami ng mga kainan dito. Kisang Kalumingon, ang daming pagkain. So, hindi tayo mahirapan dito na maghanap ng makakain. So, kita-kits na lang mamaya. Bye-bye! Hello guys, good morning. Another day.
So, ano na ba? Nagising ako ng alas 4. Nalabas lang muna ako saglit dahil nagugutom ako. Bibili lang. Alam ko walang breakfast dito eh. So, kailangan kong lumabas para bumili ng breakfast namin. Tingnan natin kung anong tsura ng Ujungbu. Oh my God. Good morning! Dito tayo ngayon sa labas ng ating hotel. Ito ngayon ang itsura ng outside sa hotel namin. Feels like home, I'll sing in the sunshine, I'll dance in the rain, make friends with strangers and see them again with a guitar in my hands and a song in my soul. Mukhang umulan kagabi kasi basa yung kalsada. Saka maulap yung kalangitan ngayon. Pero sana hindi bumuhos yung ulan kasi para makapag-lakwatsa kami. Actually, wala talaga kaming itinerary ngayon dito sa Ujungbu. Nag-search ako ng mga tourist destination, tourist spot dito sa area na to. Pero wala talaga ako makitang yung talagang dinarayo ng mga turista. Kaya ano lang, siguro ikot-ikot lang kami dito. Maghahanap ako ng grocery store. Ang sikat kasi na convenience store pala. Ang sikat na convenience store kasi dito sa South Korea na napapansin ko is yung Nice to See You saka 7-Eleven. Yung Nice to See You is para ding 7-Eleven siya. Ito, pakita ko sa inyo kung ano yung nakikita ko ngayon. Ito, meron din silang parang MRT sa atin sa Pilipinas. Ito, merong 7-Eleven dito. Nandiyan yung 7-Eleven. Pero ikot-ikot muna tayo. Alam nyo, feeling ko talaga, para akong nasa Manila pa rin. Manila na. Tapos, nasa loob lang ako ng Chinatown. Yan, may flyover. Hindi, flyover ba yan? I'm not sure kung flyover o train. Train ata yan kasi yan yung station, no? Anyways, maghanap-hanap muna ako na ang pwedeng mabilan ng pagkain. Good morning. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may 7-Eleven dito. Pero tingin muna tayo bago tayo pumasok sa 7-Eleven. Hello guys, good morning! Another day, another vlog. Dito pa rin tayo ngayon sa Ujungbu City. Tulad ng sabi ko kagabi, this is the 10th most biggest city in this province. Syudad na syudad siya talaga. Pakita ko sa inyo yung itsura. I'm not sure kung nasaan ako. Mukhang nandito ako sa sentro. Everywhere I wander, I never walk alone. I'll sing in the sunshine, I'll dance in the rain, play my guitar and start it again. With every new journey, another story told like Camilo Odyssey. Ayun. So, ako lang mag-isa ngayon dahil yung family ko pumunta sila dun sa nanood sila ng tournament ng Taekwondo dun sa, ewan ko kung saan yun. Basta dito rin sa Ujungbu. Kasi tomorrow may laban yung pamangkin ko. So, nanood sila ngayon ng isa sa mga tournament. So, dahil nagpaiwan ako, maggagala-gala muna ako dito. Isa sa mga nakita ko is pumunta sa Ujungbu Jail Market. According sa konting research, ang Ujungbu Jail Market isa sa pinakamalaking market dito sa Ujungbu. According sa Google, sobrang organized saka hygienic yung market na yon. So maraming mga kainan, may department store din. So I'm so excited na alamin kung anong meron doon. So samahan niyo ako, okay? Guys, unang sabak pa lang sa paglalakad. Nawala na ako. I think nandito na tayo sa jail market. Hindi ko man mabasa pero feeling ko ito na yun. Kasi ang dami na tindahan. Pakita ko sa inyo. Tapos ikaw, single ka naglalakad. Oo, kawawa ka naman. Gold medalist si Kenshin.